Ay, nako mga kababayan. Sunod. Ano yan, Ken? Nako. Ito yung sunod, mas lalo manggagalaiti dito mga DDS. Bakit? Si Pulong Duterte nagbigay ng opinion patungkol doon sa isang sundalo na nag-withdraw ng suporta kay PBBM. Ang sabi ni Pulong, kapag sinabi ko ba na bobo ang presidente, sedisyon agad. Wala bang freedom of expression? Sabi niya ganon. Alam mo, Pulong, tapos sabi pa nga niya, so anong gusto niyo mangyari? Makipagdebate ako sa presidente? Wala namang natapos yan. Bobo yan. Diba? Minaliit pa niya. Ngayon, Pulong, baka pangaralan kita kung ano yung freedom of expression. Hindi mo maintindihan. Diba? Ito po, mga kababayan. Pakinggan niyo ang reaksyon ni Pulong. Anything you say against the president is always inciting to sedition. Yung mga talawan man ang piste na. Duwag daw. PBBM. Demokrasya man kumusulti ko buko inyong presidente, inciting to sedition. Kung sa'yo gusto, magdebate man ni Ferdinand Marcos o man na human. Hindi lang po kumusulta, dahil init ako na kumulog. Diba? Sabi niya, kapag ka magsalita ka about sa president, inciting to sedition daw. So pag sinabi ba daw niya na bobo si PBBM, sedition na ba daw agad? So ano daw ang gusto mangyari? Makipagdebate siya kay PBBM, wala namang natapos yan, ibubo yan. Duwag daw si PBBM. Oo. Mahirap daw paliwanagan ang mga bobo, sabi ni Pulong. Pulong, doon na tayo sa sinasabi mong freedom of speech and freedom of expression. Ganito yan. Magkaiba kasi ang freedom of expression kaysa sa maghihimok ng kudita. Ganito yan. Ang freedom of expression or freedom of speech, ganito yan. Kung meron kang isang nakita sa isang opisyalis or isang gobyerno or party ng gobyerno or public servant na hindi maganda, pwede ka mag-react. Walang problema dyan kahit sabihin mong pangit siya. Walang problema kahit sabihin mong supot siya, duwag siya, bobo siya. Ang problema dyan kung pagbantaan mo. Yan ang problema. Nasabihin mong patayin mo siya, ipabaril mo siya. Yan ang problema. Ngayon, sa lahat po kasi ng mga kinasuhan ng inciting to sedition ni Ferdinand Marcos Jr., ano ang sigaw? Sama-sama tayong lahat lusubin ang Malacanang. Doon pa lang sa salitang lusubin pagbabanta na yan threat na yan lulusubin mo. Sama-sama tayo, magbitaw na kayo ng suporta para pabagsakin at patalsikin si Marcos. Doon pa lang may action yun Kaya siya'y natatawag na sedisyon. Kasi may action. Pero pag sinabi mo, ayaw kong bumoto dyan kasi bobo yan. Asan yung action dun? Ayaw kong maniwala dyan kasi tanga yan. Walang threat. Pero yung sinabi mong, lahat ng mga retired military, magkaisa tayong lahat, lusubin natin ang Malacanang at patalsikin si Marcos. Yun may salitang lusubin, action yun. Iyon ang sedisyon. Bakit, Pulong? Kadalasan ba sa sumuporta sa tatay mo, anong sabi? Patalsikin, lusubin, sugurin, puntahan, magdala ng lighter, silaban. Di ba yan naman ang kadalasan naririnig namin? So pasok na pasok siya sa inciting to sedition. Kasi may action Magkaisa tayong lahat para pabagsakin. Sa salitang pabagsakin, pagre-rebuild yun. Inciting to sedition, pasok yun. Yung pababain, patalsikin, pabagsakin, lusubin, pasok sa inciting to sedition yan. Pero yung sinabi mong bobo, wala namang action yun Expression mo yan. Pangit, tanga, uto-uto, inutil. Wala yun. Pero kadalasan katulad kay Pukis, anong sigaw ni Pukis? Magkaisa tayong lahat para patalsikin. Doon pa lang sa magkaisa tayo, work, kilos yun Yun pa lang sa patalsikin, may gawa yun Diba? Hindi lahat ng mga lumabas sa bunganga
ay expression or freedom of expression or freedom of speech. Sabi nga ni Jaime Santiago na direktor ng NBI, walang mali sa pagbablog or paglabas mo ng opinyon, pero ang mali doon ay yung magbanta ka. Bumuo ka ng galaw, bumuo ka ng kilos, lusubin, patalsikin, pabagsakin, paalisin, sugurin. Yan, mali yan. Patayin, barilin, may nakausap na akong killer. Ibig sabihin, gumalaw ka, may galaw ka, may aksyon ka. Sa madaling salita, pasok sa inciting to sedition yan. Pero pag sinabi mong, bobo yan si BBM, pangit yan eh. Wala namang pinag-aralan yan. Anong mali dun? Expression mo yun. Diba, Ma'am Remy Kudo, maraming salamat po sa yung super chat, ma'am. Thank you so much po. Diba? Yun ang kaibahan ng freedom of expression sa pag-aalsa at pagtataksil at pagre-rebelde. Yan yun, Pulong. Hindi basihan yung sinasabi mong bobo yan, walang natapos yan. Kag sinabihan ko ba siyang bobo, inciting to sedition agad? Hindi ganun, Pulong. Kasi kung iintindihin mo katulad kay Chavit, mga religious group, sumama kayo. Doon pa lang sa sumama action na yan. Mga religious group, mga estudyante, sumama kayo, bumuo tayo ng one-time, big-time rally. Pasok sa sedisyon yan. Diba? Yung expression mo, ang pangit-pangit ni Pulong, puti ang buhok, hindi man lang makapagtina, ang dami-daming pera. Asan doon yung sedisyon? Expression mo yun, nakikita mo siyang puti ang buhok si Digong daw mahaba na ang buhok sa loob. Malamang mahal kasi ang gupit sa sa Netherlands. Asan yung sedisyon dun? Expression mo yan, karapatan mo yan kasi nakita mo, narinig mo. Pero yung magsalita ka ng may kasamang kilos, aksyon, or banta, sedisyon yun. Yan ang mahirap sa inyo, Pulong. Hindi mo naman kailangan mag-graduar ka ng abogasya Hindi mo kailangan maghawa ka ng cum laude, mag-degree ka ng 6, 7, 8. At hindi mo naman kailangan na mag-grado ka sa college ng puro A+, A1, A2. Diba? Oo, top 2, top 3 ka. Diba? Hindi mo kailangan dito ng civil. Kasi hindi na tayo mga bata. Napaka-simple Ang freedom of expression, yan yung katulad sa, tignan mo si Ken, bakit ganyan yung ilong niya? Ang pango niya. Freedom of expression mo yan kasi nakita mong pango. Bakit si Kent nagsuot ng damit sa Lasal? Hindi naman siya nakapag-aral sa Lasal. Expression mo yan. Freedom of speech mo yan. Pero kung sinabi mo, si Kent, babarilin ko yan, papatayin ko yan. Bakit? Ang ingay-ingay. Iyon sedisyon yon. Kung ako ay parte ng government. Diba? Threat yun Diba? Yun, mapapasok sa sedisyon. Si Chavit, anong sabi? Sumama kayo, magkaisa tayo. Magkilos protesta tayo, one-time, big-time rally. In English lang niya. Mga religious group, mga estudyante, buuhin natin ito. Para saan? Para pabagsakin si Marcos. At huli at dapat sumuko na siya ngayon sa pulis o sa sundalo. Kasi siya ang mastermind. Diba? Kita nyo? Sedisyon yan. Bubuo ka ng kilos protesta, bubuo ka ng galaw Diba? Magkaiba ang aksyon sa banta. Pero walang pinagkaiba yan kung intindihin mo. Para lang yan para sa mapagmatsyag, mapagpanuri at mapagmasid. Iisa lang meaning yun, mapagmatsyag. Magmatsyag ka, magmasid ka, mapagpanuri. Iisa lang meaning yun, 3 word. Diba? Yun ang sinasabi, Pulong, na freedom of expression. Katulad nito, nagsalita tayo patungkol sa'yo. Freedom of expression yan. Hindi naman kita binantaan. Sinabi ko bang tutusukin kita? Wala naman. Oh my God. What the heck? Sabi ng Kano. Diba? Yun kasimple yan. Mga DDS, hindi nyo ba naintindihan? Kapag may narinig kayo na sinasabing lusubin, pasok sa inciting to sedition yan. Magsama-sama, magkaisa para patalsikin, sugurin, pababain,
Once na may word, salita na kilos, galaw, banta, action, parte ng sedisyon yan. Diba? Mahirap ba intindihin? Pero sorry ha, mga DDS, alam kong hindi kayo bulag, hindi kayo bungol, pero bobo kayo. Alam namin yan. Diba? Yan ang patunay. Mga kababayan. Kaya huwag masyadong magmagaling. Kung simpleng bagay, pirma, hindi mo magawa. Diba? Magkaiba po ang expression sa action. Pag sinabi ko bang, magsama-sama tayong lahat. Para saan? Para litsyonin si Sara. Ayun, sedisyon yun. Kung siya ang presidente. Kasi lilitsyonin, action yan eh. Bakit mo lilitsyonin? Baboy ba siya? Magsama-sama tayong lahat. Para saan? Para tusukin ang mata ni Sara. Ayun, sedisyon yun, banta yun, threat yun. Yun ang inciting to sedition. Tusukin ang mata. Diba? Pero pag sinabi mo, grabe siya, lustay ng lustay, walang kwenta, hindi naman nagtatrabaho. Expression yun. Bakit? Sinabi mong naglustay ng lustay, hindi nagtatrabaho. Totoo naman. Bakit? Ano ba ginawa niya? Bukod sa libro at pagtanim ng puno, napakinabangan ba ng mga bulag? Bukod sa pagtatanim ng puno at paggawa ng libro, napakinabangan ba ng mga batang yaget? Wala naman talaga kwenta. Biruin mo, ikaw yung vice president, tapos yung nagtatrabaho, yung sekretary mo. Dapat yung sekretary mo na lang ang nag-vice president. Yung staff mo lang ang gumagalaw, ikaw pahayahay. Di ba? Ay, nako. So yun lang po mga kababayan.